Taga sa Cram Uranus, pasensya na talaga, is yung Nag-TP. yung nag-TP talaga. Yun talaga eh. Unforgettable talaga, tumatak talaga eh. Okay. Kung hindi niya gagawin yung mga ganong klaseng ganap, perfect na perfect yung Uranus kasi walang Uranus killer ang side ng Black. Kumbaga, ang tanging kalaban na lang ni Uranus Cram dito ay ang kanyang Kanyang sarili. sarili. Oo. Kay- Kasi nagmarka eh. Pag binaliktad mo yung cram, mark talaga yun. So Oo. nagmarka. Tama- Yung ganun. Tama ka doon. Tama. Stats po. don't lie ka nga talaga. Stats don't lie. Sabi nga nila. Pero may kita natin ngayon, again, back to zero ngayon sa laban. 1-1, yes. Pero parang lumiko na ulit doon sa mga usual heroes na ating napapanood during regular season para sa ating dalawang kupunan. Naka-purify yung Uranus. Imagine nyo, wala nang ang panghuli sa kanya. Sinigurado pa niya na walang makakahuli na kahit ano kung masabitan man siya ng mga stun o kung ano pa man. And right now, Onyx Philippines, no, I'm excited to see kung okay nga ba ang Yura na to. And Edward, challenge na to para sa kanya. But what's the idea again from the Uranus? Apart from the fact na walang quote-unquote Uranus killer, maganda siya pang on top dun sa may kay Sensui. Speaking of Sensui, first blood agad dito kay Ryzen, kamutingat pa si Edward. So nakita natin yung mga mababibilis na mga kay Balls. Sobrang bibilis na, no, mga capabilities na yon na mukhang kinailangan na ng early game advantage ng Onyx Philippines. And this is something na gustong-gusto ng mga fan main, especially if sa'yo pa mapunta yung kill. Hindi ko alam kung maganda lang talaga yung basa ng Onyx or na-review nila ng sobra yung rotation ni Sensui kapag Fred rin siya. Kasi ang ganda nung timing nila. Oo, ayun, speaking of timing, si Ryzen makakakuha ng kill dun sa may top lane. So parang malabait ngayon ang nangyayari kay Cram. Kaya pala dun din umiikot most of the time kasi parang si Cram ikot-ikot lang ng mga skills niya. Pero mid lane natin meron agad mga poke. So aggressive ngayon ang Onyx, lalong-lalo si Super Prince. Pagkakuha, diretso pero strike. Inunahan pa niya yung mismong may-ari ng ultimate. Oo At nga, ngayon, no? si Escalera ay manggugulo pa ng purple buff ni Sensui pero makukuha pa rin naman ng Blacklist International. Early game lead para sa Sonics. Already 1.4K. At nakita mo yung pag-freeze ni Super Prince para hindi magka-ultimate si Yue. Talagang dinedire nila yung galawan dito na Blacklist. Para sila din mauna pagdating doon sa may turtle objective. Kaya naman si Escalera nandun na rin agad. So crucial nga naman kay Ryzen yung mga buffs as much as possible. Kailangan makuha niya na agad. And now, Ryzen, one turtle ay sisimula ng Onyx for Blacklist International. All ultimates are up, maliban na lamang kay Renegade. Sino kaya makakuha ng turtle na to? Nako po, hindi na nakasilip pa as Ryzen will secure that turtle. At mukhang dediretso pa nga yata, hindi silip lang. Kailangan na backupan dito ng Blacklist International yung kanilang jungler na si Sensui. Ano nga ba ang magiging sagot dito no, kung nakakalamang na ang isang Fanny composition already? 2-0 within the first 3 minutes. How do you slow this down na napakabilis pang lumipad, oh? Well, babasahin nyo muna yung kanilang movements, number 1. Make sure na hindi na siya makakuha ng additional kills pa. At the same time, protect your jungle. Ito yung kailangan secure ng Blacklist. Kasi ang idea dito kapag nag-snowball na yung Fanny, mag-i-invade na siya or magnanakaw na siya ng mga creeps ninyo. Dahil mas mabilis nga siya. If makikip nyo at least yung jungle nyo, at least makakahabol ng level si Sensui. Pagdating ng second or first lord, at least meron kang level na pwedeng isabay doon sa Fanny. By the way, salamat sa pagtanong, Umi, kasi kahit pa nag-RG, pa nag-snowball yung Fanny, yan din ang tanong ko kung paano pipigilan yung Fanny. Actually, kaya ako nga tinanong, para sunod na may Fanny akong makalaban, maaalala ko na yung sinabi ni Wood na sige, poprotektahan ko na lang yung sarili kong jungler. Ang sagot ko kasi dyan, pinupuntahan ko siya sa jungle niya. Kaso nagiging problema, tinatakasan din lang ako. O nga pala, meron mga cables. So, ganun yung nangyayari ngayon sa ating dalawang kupunan. Kaya din pala, parang ang Blacklist, hindi din sila masyado nagre-react sa ginagawa ng Onyx. Sige, hayaan lang natin, meron din tayo sariling pattern. Tapos ayan na yung sinasabi ni Wolf na protektahan. Meron dalawang lagi nakadikit sa kanya. Imaginein mo, no, lilipad ka dyan, parang medyo delikado. Yung hangin na nililiparan mo ay may dalawang kayang magpasabog at kaya pang lumipad kasabayan mo. And now, Cram, ito yung EFAS manggulo. I do think wala pa rin nakaka-burst dito kay Cram at this phase of the game. Mahirap talaga. Parang ini-imagine ko, yan siguro yung huli mong papansinin pagdating na ng late game or at least ng mga the Lord fights. Ang hirap nga lang talaga kasi kapag may Fred rin na jungler, ang pinakakahina niya actually is Uranus kasi nangyayari, kapag hinahampas ni Fred rin yung Lord,
ini-stackan lang siya. Oo, parang nakikita na natin yung sustain agad. So ngayon, aga magkakabugbugan at Blacklist International gusto rin na pumwesto dito sa may turtle objective. Si Ryzen ay probably ay pasok din anytime soon. Pero tingnan natin kung makukuha nga ba dito ng Blacklist International. Si Sensui at Krama, even Escalera ay nandito, even Super Prince, meron po para penalty zone. Sensui at Retribution at aalis na lang muna. Meron pang penalty airstrike. Edward is still alive! At Escalera, mukhang hahapasin na dito ni Sensui. Ang turtle at ang kill na yon ay mapupunta sa kamay ng Blacklist International and suddenly, nakat nila ang 1.5k to 1k at bukas sa taas ay bibigyan pa nga si Cram pero Yura nga pala yan. Kaya titigilan ko na mag-play-by-play. Marami talagang mga durable pagka Yura. Pero makikita natin ngayon, pinasok ni Ryzen. Medyo matapang si Ryzen. Super Super Prince! Under the turret at dediretso pa nga ng kuha ng Torre against Blacklist. Super important na stun mula doon kay Ohem, pero mas maganda yung ginawa doon ni Super Prince for that follow-up para ma-complete nga nila yung kill. And Onyx, of course, na napakaganda nung start para sa kanila. But the fact na yung Blacklist ay nakakabawi pa rin with Sensui, making sure na hindi siya nagpanic talaga. Nung unang death niya, okay, sige, magpa-farm na lang muna ako. Kahit lugi siya ng 1 level against Ryzen, nakuha pa rin nila yung turtle. At kahit lamang dito yung Onyx, masasabi natin yung Blacklist, they still have some aces up their sleeves. And I think at this point, safety pa rin talaga ng jungle. As you said, ang importante para sa Blacklist International. You don't want to get behind even further. 2,000 na ang kalamangan ng Onyx Philippines at mukhang ipipilit ng Blacklist International ang may bot lane turret. Nahanap nila si Escalera, pero mukhang hindi yon ang target nila. Si Nets talaga ang target nila. Pero nga lang si Renny J ginamit na ang Circling Eagle under the turret. Makakasira din ang Torres sa top lane. At si Nets mapatay na nga nila. Heb ginamit na rin dito ang Tornapart memory habang si Ryzen sa may batang Gedli. Pero mga cables doon, pero enough nga ba talaga ang damage niya? Mapipilitan na lumayo. Habulin ngayon. Sa halimaw. Sensui makakabawi ngayon against Ryzen. Nagkamali si Tarzan ang kuha nung Vines. Maling bang yung nakuha. Iba yung may pigtal pala. Napigtal. Quite the unfortunate event para sa Onyx Philippines. Parang ganun lang nawala ang kanilang gold lead. Sigurado na agad. Kumalma lang ang Blacklist International at ngayon, sila na ang nasa kanila ang momentum. In fact, makukuha pa ni Sensui yung ating turtle at habol na when it comes to Grabe. level. In fact, lamang na siya ngayon. At isang bagay, di ba sinabi natin, protektahan yung jungle. Ang isa pang notable na gano'n ng Blacklist, 3 sila lagi dito na magkakasama. Si Renny J, si Yue, pati itong si Sensui. Kiniklear agad nila yung minions sa may mid para mas mabilis sila makabalik doon sa jungle. Kumbaga, tulong-tulong na talaga. Oo nga pala, mabilis nga palang mag-clear yung Matilda and even yung Farsa. So may kita natin ngayon na Blacklist International. Ito na yung mahirap ngayon para sa Fanny kapag yung purple buff mo ngayon ang kinakatukan. At mukhang madedefensahan ba may penalty zone para dito kay Edward. Makukuha ngayon ng Escalera! Maagaw pa rin. Escalera, mapipilitan na mag-dash away pero buhay pa rin. Kamuntikan na ang buhay ni Escalera doon. At ngayon, Onyx Philippines nawala na ang gold lead sa kanila at naaagaw pa ang purple buff ng isang Fanny. And this is the worst case scenario para sa isang team na may 2k gold lead na ngayon nagugutom na Grabe. yung Fanny. Super power spike mula sa Blacklist International ngayon. Especially with Brody, Matilda. Imagine, pwede silang mag-circling eagle. Ito yung mga marksman talaga na pwede mong isabay sa guiding wind, circling eagle. Mararamdaman mo talaga na manunuot Oo. yung damage. Kahit din sa may bottom lane kanina. Kaya ngayon, Onyx, parang medyo na-force naman sila na yung usual pag naagawan na ng buff yung Fanny, magkukuha muna ng Torre at clear na minion wave dun sa may ibang lanes. At nakikita natin yung Fanny ngayon. Alam naman niya yung gagawin kapag nalugi na. Clear muna ng mga minion wave at siguraduhin na nakakakuha pa rin siya ng gold all around the map. Pero Sensui, kamuntikan na sa face check na yon. Still a very good game for this Matilda. Renny J 0-0-4. And this is one of the stat lines na pwede nating abangan dahil si Cram ay makakapag-regen din. Oo, pero nararamdaman na natin yung damage. Pero nga pala, Uranus. Uranus nga Uranus pala. pa rin. Si Cram, medyo tahimik pa si Kuya Cram. Pag nakita na natin na napaaray, ayan, makikita na natin ngayon na kailangan sumugod na rin ang Onyx. Ito yung mga hero na hindi mo pwedeng sampalin ng tuloy-tuloy. Kailangan one-time big time. Kahit umabot ng super late game, makunat pa rin. Pero speaking of makunat, naku po si Ryzen dito magiging target nila. Merong mga airstrike na gagamitin doon. So talagang Nets. nagugulo lang. Corner memory. Sakto!
Ito against Nets. Nuot sa sarap. Yung pinakahuli pa ang tumapos sa kanya. At ngayon may 1,000 ng kalamangan ng Blacklist as they take on the first level Lord. Medyo malayo si Ryzen pero may purple buff naman siya. Lilipad kaya siya para sa kanyang pangarap na Lord o Blacklist na ata ang makakakuha nito. Di sulit na ipalag talaga. Blacklist definitely ang lamang sa ngayon. Nasa kanila na rin ang map control. Look at Rene. Grabe si Rene J, lipad lang ng lipad. Ibon man may lalang lumipad. Sabi nga nila kaya ito rin sa may mid lane ay makukuha din ng Blacklist International. Same para dito kay Ryzen. Mag-split push na lang muna. Still a very good gold lead para sa Blacklist International. Hindi lamang lumalaki ng sobra-sobra dahil nga sa nabanggit mo na ginagawa ni Ryzen na talagang pagkiklear ng mga wave pa ulit-ulit sa mga bandang gilid. Pero sa ngayon may Lord push na magaganap sa may bandang ibaba at nag-group up na nga ang Onyx Philippines. At this point, Wolf, sino nga ba ang main target na kailangan hanapin ng Onyx Philippines? I would say si Yue na siguro yung pinaka madali. Pero parang mahirap yata. Kasi dahil dun sa Matilda, I think anytime na may Matilda sa team, Oo nga pala. wala eh. Mahirap. Parang mapapaisip ka, sino nga ba talaga yung tamang i-go? I think dalawa siguro. Yue, of course, and Oheb. And oy! Oh, speaking of, mukhang mahirapan nga yata pumasok. Si Edward, meron na namang guiding wind na ginamit doon para makatakas after that penalty zone. So yung Torre hindi masisira dito ng Blacklist. Pero kita natin ngayon yung aggression, but Onyx still makakadepensa pa rin. Ang sarap talaga ng may Matilda. Oh, Pero pwede mong gawin yun? Grabe. Pwede mong gawin yun, tas buhay ka pa rin. Oo, yung parang, papasok ako merong circling eagle, ay merong guiding wind. G. Biruin mo, men, napaka-risky ng play na yun. Usually, yung mga flicker penalty zone na gano'n, na mga pang-game ending na. Yung okay lang na mamatay ka, pero biruin mo yung combo ganito. Flicker penalty zone, tapos guiding with palayo. Diyos ko, Lord. Kitang-kita mo ang layo ng tinravel no? Oo. Pag nagkataon. But yeah, 5-3 ang ating score. Blacklist International is now a 2K gold lead. 12 minutes in, nag-aabang tayo ng isang malupitang counter mula sa Onyx Philippines. O kaya, tempo break kill para kay Ryzen. Yung mga mapitas, yung mga nabanggit mong pangalan kanina, Wolf. Which is, in this case, sila Yue. I wonder kung mag-iisip ng konting defensive item itong dalawang backliners na nakita natin mula sa side ng Blacklist. Of course, pwede ka mag-Wind of Nature easily. Nako po si Nets pa. Oo, nasakto. Parang siya muna yung dito yung na-shoot dun sa may lambat. Naging baliktad. Kaya ngayon, Blacklist na naman ang lamang dito sa ating laro. Blacklist International, nahanap pa yung prime target. Ito yung tipo na mapapaisip ka. Sa lahat ng tao, bakit si Nets pa? Parang nakasalubong mo na lang bigla, no? At literal na nakasalubong talaga ng Blacklist International doon. Walang vision sa ngayon ang Onyx or any sort of map control. Apart from the fact na itong si Ryzen na nakakuha ng konting mga snatch ko na nakapag-clear siya sa mga malayong lanes o kaya nakuha niya yung purple buff. That's it. Yun na yung maximum na pwedeng dalawa dito ng Onyx. Nauubusan sila ng espasyo dito sa mapa. And this means na kailangan maging crafty ni Crab. Oh, yun na nga ata yung pagiging crafty. Nakahanap ng isa. Pero yata makakatakas pa rin. Meron circling eagle para dyan sa Blacklist. Pero yung Onyx naman, meron silang damage. Si Nets ang magiging target nila. Grabe lumipad dito si Nets. Tapos si Nets biglang nawala. Oh, parang ganun lang. Ay dalawang miyembro na ng side ng Onyx Philippines ang nabawas. At lilipad na si Ryzen sa may bandang gilid. Half HP para sa Lord. Hahabulin siya ni Oheb. Biruin mo, men. Nasa mundo na tayo na yung marksman yung umahabol sa Fanny. Oo nga pala, dati pagka nakakita ka ng Fanny, kailangan mo Tatakbo umalis ka natang mga. Iba to. At kaya lang ganun katapang si Oheb kasi meron kang Matilda. Oo nga pala. Oh my goodness. All around, sabi nga ni Umi, lahat ng mga pwede mong hanapin nasa Matilda. Kaya naman dito, parang nga si Cram hindi na rin kakayarin na depensahan. Dito yung bottom lane inhibitor turret. Mapapadaan pa si Ryzen. Kailangan niya mag-clear na minion wave. Mapipilitan dito na mag-try na kumuha ng purple buff. Aabot ba yun dito ang Blacklist? Purple buff. Hinahanap niya yun ni Ryzen at makukuha naman niya. Yun pala yun. Kumbaga expressway lang sa may bandang gitna at hindi naman siya mahahabol. Dito natin makikita ang mastery ng isang Ryzen. Pero 3 wave ang bumabagsak ngayon sa base ng Onyx Philippines. And this is going to be a big fight. Meron pang Lord at Circling Eagle para lang medyo mapalayo. Ang mga players dito ng Onyx, mabilis na madedepensahan ng Onyx dito yung Lord. At sabi ng Blacklist International, liko na lang muna. Kailangan mag-prepara para sa next na team fight.
Reset muna ang call ng Blacklist International and sa tingin mo, Wolf, is the safe way, the best way ba kapag blacklist ka? Of course, kaya maganda pa rin yung late game nila. Well, of course, mas masabi natin, mas madali yung late game para sa side ng Onyx. Pero kung ganito kalaki yung map control nila, nako, Speaking of map control, sakto na naman. Every time na magpe-penalty zone pala, si Edward merong guiding wind papalapit kay Rene J. Grabe yun no? Parang ang saya na ganyan yung roamer mo. oo. Yung pasok ka lang ng pasok, sige tol, akong bahala Bahala sa'yo. Kung Grabe. lumapit ka lang. Late game, talagang insurance policy, Oo, yun literal. talaga, literal. Para tuloy nag-yoyo si Rene J. Itatapon niya si Edward tapos kukuhanin niya ulit. Wait lang, para niyang ginawang Pokemon si Edward. Oo, Edward, I choose you. I choose you. Bato mo sa kalaban mo, 3 yung matatamaan, tas balik sa Pokeball. O tapos ilalabas niya na yung iba. Tas iba naman ulit. Iba naman. Diyos. Ay, Onyx ngayon, behind by 6K, Blacklist International. Aantayin na lang siguro nila ang sunod na Lord. But that will be 17 minutes in. At mag-aantay pa sila ng isa pang minuto kung gusto nilang kunin ang Evolved Lord. Si Rene J, ang tunay na ano, I think ewan ko, Rene J Airlines or Rene J, kung ano man. Pwede ano Air ba? J. Air J, Air Rene J. Ano pa bang mga pwede nating idagdag? Grabe. Gusto mo yung nag-iisip ako Oo ng nga, Nag-iisip din ako nag-iisip Wait din lang. ako. Lipad. Never mind. Never mind. Mamaya magkakaroon tayo dyan kay Rene J. Kung ano mga lumabas sa ating mga bibig mamaya dahil sa ngayon ay meron na naman tayong tinatawag na LOL. Yung nag-aabangan lang tayo ng sunod na objective at nagkiklearan lamang ng mga minions at 20 segundo na lamang bago lumabas ang sunod na Lord. At talagang medyo actually hindi medyo, nahirapan talaga si Nets in this game. 0-4-1 on his comfort pick, Bruno. Medyo nakakalungkot tignan. Sobrang ano, kung gaano kalayo yun. Pinlexan tayo ni Rene J. Ganyan daw. Left window bush. Papunta dun sa may pixel bush sa may gitna. Ano yan? Sinukat niya yan Parisukat kung paano kahon, pakahon, pabilog. Grabe. Lahat ng mga shape. Ito yung, uy. Ito na, naamoy si Ryzen. Ay, si Rene J, meron siyang mananahi siya ngayon. Meron siyang measuring tape. Oo. Talagang kalkulado din kasi kung saan babagsak. Pero ngayon, Blacklist hinaantay nila ang perfect opportunity to just go in at walang vision ang Onyx Philippines. Same goes with Blacklist. 2-3 tao lang ata yung nakikita sa Lord na to pero may kalamangan ng Blacklist dahil nga nagpo-push ang kanilang mga waves. Gaano kaya katagal tayong tatambay dito? Abangan sa susunod na kabanata. Nagpapatibok lang muna. Ang pinakamatagal natin na naging Lord Dance before ay 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Pwedeng ito ang maging record-breaking Lord Dance para sa ating dalawang koponan. Pero meron mga pokes. Pero nga pala, Uranus nga naman. Uranus, okay lang masaktan basta si Yura ka? Pero nga lang si Escalera mapapalik po saglit. Edward, may penalty zone pero meron din circling eagle para ito kay Rene J. Mawawala ng immortality si Clam. Habang dediretso, torn apart memory. And Escalera's gonna be down. Evolve na rin yung Lord, pwede pang dumiretso. Si Cram na ata ang isusunod nila. Makakapag-regen ka pa ba kung patay ka na? Pero si Ryzen ata! Uy! Ryzen! Yung classes monster biglang napabagsak tapos nadamay pa yung isa. 2 na lamang ang dedepensa. Parang mahirap na yata ngayon para sa mga Sonics. Nandito naman si Super Friends at saka si Nets pero kompleto pa rin ang Blacklist International. Yue! Ginamitan pa ng Predator Strike. Yue! Kamunti ka na naman si Yue! Pero Blacklist ngayon, tower lock na. Dahil para sa ating laban na to, mukhang dediretso na yata. Isa na lang ang kanilang iniintay para mabuhay pa dito sa ating playoffs. And this winning moment